Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Nang makita ang pagkadismaya sa mukha ni Sarah, nagkatinginan sina Zoran at Lily at napabuntong hininga. Ginawa ni Zoran ang lahat ng magagawa niya upang mag-imbita ng mga miyembro mula sa Elysium Gate, ngunit hindi na niya nagawang masiguradong makapunta sila sa pagdiriwang. Ang sekta ng Elysium Gate ay laging kataka-taka, wala talagang nakakakilala sa kanila. Sarah! Biglang may boses na tumawag. May isang taong naglalakad na masayang patungo sa pamilya. Si Daryl yun. Formal na nagbihis si Daryl ng tradisyonal na kasuotan. Mukha siyang matalino at gwapo pagkatapos niyang magbihis. Kuya Daryl. Sumugod sa tuwa si Sarah. Kuya Daryl, ang ganda ng suot mo, mukha kang matalino ngayon. Tumawa si Daryl. Dahil karawan ng aking kapatid na babae, syempre, kailangan kong magmukhang maayos ngayon. Bago pa tumugon si Sarah, sarkastikong sinabi ni Rachel, hindi masama para sa isang hayop. Agad na naglaho ang magandang mood ni Daryl. Pumunta siya upang umupo sa mesa ng VIP. Si Daryl ay inaanak ni Zoran, kaya, syempre, nakaupo siya sa mesang iyon. Sa pagkakaupo niya, naramdaman ni Daryl na parang may nakatingin sa kanya. Ito ay si Abbess Mother Serendipity, tinitigan niya ng malamig si Daryl. Ito ay pareho rin sa mga pinuno ng sekta mula sa 6 na sekta, lahat sila ay malamig na tumingin sa kanya. Hindi naman nag-alala masyado si Daryl. Isa na siyang 4 na antas na Marshal Marquis. Ang kanyang pambihirang kasanayan ay kasama ang pag-akyat ng 9 na dragon, ang Grand Destruction Art, at ang Immortal Energy Palm. Tinaas ni Daryl ang baso at humigop ng masarap na inumin. Wala siyang dapat ikabahala sa kanyang kakayahan, kahit na makilala niya ang isang martial saint. Bukod roon, sino ang maglalakas loob na hamunin siya sa mansyon ng Carter? Ngumiti si Daryl habang nakatingin sa Abbess Mother Serendipity. Padabog na pinalo ng Abbess Mother Serendipity ang kanyang kamay sa mesa, at tinuro si Daryl. Daryl, walang hiya ka. Ang lakas ng loob mong pumunta dito. Ngumiti si Daryl. Ito ang tirahan ng aking ninong, bakit hindi ako pupunta rito? Kumunot and no ng Abbess Mother Serendipity. Ang bawat isa sa kanilang komunidad ay nakarinig ng balita tungkol sa kung paano kinuha ni Zoran si Daryl bilang kanyang inaanak. Sa makatuwid, lohikal na naroroon si Daryl. Paanong nakaupo ang bastardo na ito sa parehong mesa sa akin? Naisip ni Abbess ina. Galit na galit si Abbess Mother Serendipity, malapit na niyang ilabas ang kanyang espada. Nararamdaman ni Zoran na parang may hindi tama. Ngumiti siya at sinabi, kayong lahat, kaarawan ng aking anak na babae. Kalimutan muna natin ang lahat ng ating pagkakaiba at magsaya. Walang pagpipilian si Abbess Mother Serendipity kundi umupo. Gayunpaman, galit pa rin ang titig niya kay Daryl. Ang pangulo ng Mid-City na La Fortuna, na may regalong mula sa dinastyang King. Ang isa sa mga tagapaglingkod ay inihayag habang maraming bisita ang dumating. Ang pinuno ng sektang pulang talim na may regalong birding antas na sandata, isang asul na tubig na espada. Ang pangulo ng kumpanyang Aliwang Starry, na may regalong kristal na singsing na brilyante. Matapos ang halos 1 oras, halos lahat ng mga panauhin ay dumating. Ngumiti si Zoran at inanunsyo, ayos! Magsaya at aliwin natin ang mga sarili natin ngayong gabi. Hayaang magsimula na ang pagdiriwang. Ipinalakpak ni Rovan ang kanyang mga kamay, at ilang daang mga waitress ang naglakad palabas kasama ang mga plato ng mga masarap na pagkain. Hinahay ng mga pinggan, lahat ng mga yon ay mula sa marangyang pinagpilian na mga pagkain mula Mid-City. Ang lahat ng mga bisita ay namangha sa napiling pagkain. Ang pamilyang Carter ay napakamapagbigay. Ang bawat putahe ay nagkakahalaga sa kanila ng 10,000 pera. Tulad ng lahat na nagsimulang tangkilikin ang kanilang masarap na pagkain at inumin, isang tagapaglingkod ang nagpahayag mula sa pasukan. Pinuno ng sektang Elysium Gate. Ano? Pinuno ng sektang Elysium Gate. Gulat na gulat ang lahat ng tumingin sa pasukan. Gaano kahusay ang pamilya Carter na maimbitahan nila ang pinuno ng sektang Elysium Gate sa isang pagdiriwang ng kaarawan sa kanilang bahay. Ang pinuno ng sektang Elysium Gate, si Indomitable Darby, ay laging pinananatili ang kanyang mahiwagang pagkakakilanlan.
Walang sinumang nakakilala sa kanya ng personal. Naghintay ang lahat upang makita kung sino siya. Natigilan si Daryl. Ano ang nangyari? Si Indomitable Darby. Sino ang impostor na yon? Galit na galit ang anim na sekta. Ang Indomitable Darby ay gumamit ng wake poison upang makuha ang lahat sa kanila at pinahiya sila sa Wishing Star Tower. Hindi nila makakalimutan ang tungkol doon. Mahigpit na hinawakan ng lahat ang mga kamao habang hinihintay ang Indomitable Darby, lalo na sina Master Leonard at Abbess Mother Serendipity. Kapwa sila pinilit na pumunta sa isang seremonya ng kasal sa Wishing Star Tower. Nagkatinginan sina Zoran at Lily, medyo nagulat sila. Huminga ng malalim si Zoran. Sinubukan niya ang kanyang makakaya upang anyayahan si Indomitable Darby sa pagdiriwang, ngunit nabigo siya. Ngunit bakit siya nandito? Gayunpaman, ito ay isang masayang sorpresa. Bilisan niyo! Imbitahin silang lahat na pumasok. Si Sarah, na umupo sa tabi niya, ay halos tumalon ng buong tuwa. Si Indomitable Darby ay nandito. Sobrang nakakatuwa yon. Nang sinabi sa kanya ni Susan na hindi nila naimbitahan ang kanyang bayani mula sa Elysium Gate, labis siyang nadismaya tungkol dito. Akala niya ay nabigo siyang makuha ang kanyang kahilingan sa kanyang kaarawan. Hindi niya inaasahan na bibigyan siya ng sorpresa ng Diyos. Si Indomitable Darby ay dumating sa kanyang pagdiriwang. Si Indomitable Darby ay dahan-dahang lumakad patungo sa salo. Siya ay nakadamit kung paano ang tunay na magbihis ang Indomitable Darby. Isang itim na balabal na hindi maipakita ang kanyang figura at isang gintong maskara upang maitago ang kanyang mukha. Si Indomitable Darby ay dahan-dahang lumakad habang ang kanyang mga kamay ay nasa likuran, mukha siyang sombre. Ang pansin ng lahat ay nasa kanya. Tawa ng tawa si Daryl. Siya ay talagang napakasikat na may isang taong sumubok upang gayahin siya. Una si Yvette, at pagkatapos ay may iba pang gumawa nito muli. Sa gayon, ang impostor ay gumawa ng isang mahusay na trabaho. Indomitable Darby. Ang lahat ay nakatingin sa peking Indomitable Darby. Sumigaw si Master Leonard, Indomitable Darby, ang kapal ng mukha mong magpakita dito. Dinakit mo ang lahat at pinahiya sa may Wishing Star Tower. Gusto naming maghiganti. Huminga ng malalim si Pinunog Leonard. Dahil karawan ni Sarah ngayon, hindi ako magdudulot ng isang eksena. Ipagpapaliban muna naming ito hanaghang sa matapos ang pagdiriwang. Tumingin si Master Leonard kay Abbess Mother Serendipity. Itinuon niya ang kanyang matalim na mata sa peking Indomitable Darby. Ginaya ni Yvette si Indomitable Darby sa Wishing Star Tower, at pinilit niya ang Abbess Mother Serendipity na dumaan sa isang seremonya sa kasal, hinalikan pa siya nito sa pisngi. Galit na galit siya nang maisip ang halik. Nais niyang turuan siya ng isang aralin hanggang sa siya ay lumuhod at humingi ng kapatawaran. Bastardo! Halos sumigaw si Abbess Mother Serendipity. Tumawa ang peking Indomitable Darby. Abbess Mother Serendipity, ang halik at kahihiyan na dinanas mo at ng iba pang mga sekta sa Wishing Star Tower ang lahat ay hindi pagkakaunawaan. Hindi ko inaasahan na sina Master Leonard at Abbess Mother Serendipity ay mayroon pa ring sama ng loob tungkol dito. Ang Abbess Mother Serendipity ay nakaramdam ng panginginig sa kanyang gulugod. Sinang na! Papatayin kita pagkatapos ng pagdiriwang. Pagkatapos siya ay bumalik sa kanyang upuan, galit na galit pa rin siya. Tinitigan ni Daryl ang impostor, nausisa siya sa kanya. Ang binata ay talagang kamukha ng totoong Indomitable Darby. Bakit niya gugustuhin na gayahin ang ibang pagkatao ni Daryl? Ano ang makukuha niya mula doon? Ang peking Indomitable Darby ay humingi ng paumanhin kay Zoran. Ginoong Carter, nabalitaan ko na gusto mo akong anyayahan sa isang pagdiriwang, kaya narito ako. Pinunong sektang Darby. Tumawa si Zoran. Pinunong sektang Darby, ang aking anak na si Sarah, ay isang tagahanga mo. Hindi ka panipaniwala na narito ka. Oo, dagdag ni Susan, tagahanga mo rin ako. Narinig ni Susan na ang Indomitable Darby ng Elysium Gate ay isa ring pinuno ng mga pormasyon. Magaling kong matuturo niya sa kanya ang ilang mga bagong pormasyon. Aking bayani. Si Sarah ay tumakbo patungo sa kanya na masaya, gusto niyang yakapin siya. Tumayo si Daryl sa kinaupuan niya at pinigilan si Sarah. Tumingin siya sa impostor at ngumiti.
Mawalang galang na, ikaw ba talaga ang pinunong sekta ng Elysium Gate? Sigurado ka na hindi ka impostor? Wow! Napatingin ang lahat kay Daryl nang sinabi niya yon. Bakit niya sasabihin ang ganoong bagay? Daryl! Naglakad si Susan papunta sa kanya, at nag-aalala na sinabi, kalokohan. Ibig mong sabihin ay peke siya. Malamig nang ngumiti si Daryl. Tita Susan, ang Indomitable Darby at ako ay mayroong magandang relasyon, siya ay matalik kong kibigan. Hindi siya iyan. Nagsimulang tumawa ang lahat. Sinabi ba ni Daryl na siya, at si Indomitable Darby ay matalik na magkaibigan? Paano ito nangyari? Tita Susan, mangyaring itapon ang impostor na ito palabas. Bumuntong hininga si Daryl. Kinagat ni Susan ang kanyang labi, at sinaway si Daryl, Daryl, huwag kang maging bastos. Si Daryl ay mahusay sa lahat ng mga aspeto. Gayunpaman, siya ay sobrang mayabang at mahilig magyabang. Paano niya malalaman ang Indomitable Darby? Matalik silang magkaibigan. Mukhang totoo ito, naisip ni Susan. Tumingin si Rachel kay Daryl. Maaari mong sabihin ang lahat ng iyong kasinungalingan ng pribado, ngunit maraming tao rito. Pagkatapos ay kumuha si Rachel ng isang baso ng alak, at sinablig ito sa mukha ni Daryl. Nakakaawa! Kagabi, sinabi mo na kaya mong anyayahan sina Henry B. Generals, ang 4 na warlords, at ang 10 pinuno ng langit. Nasaan na sila ngayon? Marahil ay hindi ka na maaaring magsinungaling pa ngayon na narito na ang kanilang pinunong sekta. Galit na galit si Daryl. May mali ba kay Rachel? Sasabog na sana si Daryl, ngunit ang peking Indomitable Darby ay lumakad patungo sa kanila at sinabi, kung ako ang totoong Indomitable Darby o hindi, hindi ikaw ang magpapasya nun. Sino ka ba sa palagay mo? Chinang na! Siya ay isang impostor at sa palagay niya pwede pa rin siyang magyabang tungkol dito. Naisip ni Daryl. Magsasalita pa sana si Daryl nang sumagot si Zoran, Daryl, bumalik ka sa iyong pwesto, mangyaring, huwag kang magdulot ng isang eksena. Napagpasyahan ni Daryl na huwag nang magsalita at bumalik sa pwesto niya. Naghintay siya upang makita kung ano ang gusto ng peking Indomitable Darby. Ngumiti ang impostor kay Zoran. Ginoong Carter, nagmamadali akong pumunta at kung kaya't hindi ako nakapagdala ng mahalagang regalo sa akin. Narito ang ilang mga bariles ng aprikot na bulaklak na alak para sa iyo, umaasa akong tatanggapin mo sila. Tapos pumalakpak siya. Ang ilang mga lalaking nakaitim ay lumakad papasok sa bulwagan, bawat isa sa kanila ay nagdala ng isang bariles ng alak. Mayroong ilang putik sa ilalim ng mga barrels, at ang pulang tatak ay mukhang kupas. Malinaw na ang mga ito ay itinago ng higit sa ilang daang taon. Alam ng lahat na kung mas matagal ang pag-imbak ng alak, mas maganda ang kalidad, lalo na ang aprikot na bulaklak na alak. Ngumiti si Zoran. Maraming salamat, pinunong sektang Darby. Karangalan namin na makasama ka ngayon gabi dito sa pagdiriwang. Paano ko tatanggapin ang mga alak na ito mula sa iyo? Habang nagsasalita sila, ang mga waitress ay nagsilbi sa lahat ng mga panauhin ng isang baso ng nasabing alak. Inimbitahan ni Zoran ang peking Indomitable Darby na umupo sa mesa ng VIP. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang baso at sumigaw, kayong lahat, salamat sa pagdalo sa hapunan na pagdiriwang ng karawan ng aking anak na babae. Cheers! Tinaas ng lahat ang kanilang baso at nagsimulang uminom. Sinamantala din ng lahat ang pagkakataong makabuo ng maraming koneksyon sa panahon ng hapunan. Matapos ang ilang pag-ikot, ang peking Indomitable Darby ay tumayo at itinaas ang kanyang baso kay Zoran. Cheers, Ginoong Carter! Pagkatapos ay inubos niya ang laman ng baso. Tumawa si Zoran at inubos din ang laman ng baso niya. Ang peking Indomitable Darby ay tumingin sa paligid at sumigaw, sa espesyal na okasyong ito, mayroon akong isang kahilingan para kay Ginoong Carter, at inaasahan kong tatanggapin mo ito. Ang peking Indomitable Darby ay nilinis ang kanyang lalamunan at sinabi, Ginoong Carter, mayroon akong isang simpleng kahilingan para sa iyo. Mayroon akong isang kaibigan na nagngangalang Ewan White. Siya ay isang kababatang kaibigan ng iyong nakatatandang anak na babae, si Rachel. Sa kanyang ngalan, nais kong pong hingin ang kamay ng iyong anak na babae sa kasal. Nagulat si Susan. Paano nakilala ni Ewan si Indomitable Darby? Kumunot ang noo ni Daryl, galit na galit siya kay Ewan.
Nang subukang linlangin siya ni Rachel sa kagubatan ng bulaklak ng peach, si Ewan ay biglang lumabas sa kawalan at itinulak si Daryl sa kakahuyan. Maswerte na natagpuan ni Daryl ang pormasyon ng Baiki. Kung hindi man, siya ay makukulong hanggang sa mamatay sa kagubatan. Nais ng impostor na ayusin ang kasal para kay Ewan. Tumingin sa paligid si Daryl, ngunit hindi niya mahanap si Ewan. Siya ba ang impostor? Si Ophelia ay nasa pagdiriwang ng kaarawan ni Sarah. Si Ewan ang pinakamamahal niyang tagasunod, kaya tiyak na malapit din siya. Si Ophelia ay naroon kasama ang ilan sa kanyang mga tagasunod, ngunit si Ewan ay hindi makita sa kung saan. Sinabi ni Susan, kung gayon, dahil personal na humiling si sektang pinunong Darby para sa kasal na ito, sumang-ayon tayo dito, Zoran. Ito ay isang komplikadong desisyon para kay Zoran. Naisip niya na ang kanyang inaanak na si Daryl ay ang perpektong kandidato para sa kanyang nakatatandang anak na babae na si Rachel. Gayunpaman, paano niya tatanggihan ang kahilingan ni Indomitable Darby? Papayag na sana si Zoran sa kahilingan nang marinig niya ang isang mahabang buntong hininga. Umiling si Daryl, may isang komplikadong ekspresyon ng mukha niya. Ninong, ilang beses ko bang kailangang sabihin sa'yo na ang Indomitable Darby na ito ay isang impostor? Huwag kang mahuhulog sa kanyang bitag. Alam ni Daryl na ang impostor ay si Ewan. Nagpanggap siya bilang pinuno ng sektang Elysium Gate upang hilingin niyang pakasalan si Rachel. Daryl, tigilan mo na ang kalokohan mo. Sabi ni Susan. Hindi na nakatiis si Daryl. Tumayo siya at sinabi, Tita Susan, hindi ako nagsisinungaling. Malapit ako kay Indomitable Darby. Kaya kong manumpa na ito ay isang impostor lamang. Magtiwala kayo sa akin. Nagtawanan ang lahat matapos marinig ang sinabi ni Daryl. Tumawa din si Rachel. Daryl, sino ka sa palagay mo para makilala si Indomitable Darby? Umiling ang impostor. Ginoong Carter, nakakainis ang inaanak mo. Hindi mo ba siya tinuruan ng magandang asal? Ginoong Carter, ang mga miyembro ng Elysium Gate ay narito. Inihayag ng isang lingkod. Malinaw na naririnig ng lahat ang mga yapak. Ang mga panauhin ay tumingin sa pintuan, walang sinuman ang nag-ingay. Isang higanteng watawat ang lumitaw, sinundan ng halos 1,000 tao. Lahat sila ay nasa tradisyonal na itim na kasuotan, mukha silang matalino at kahanga-hanga. Pinangunahan ni Henry B. General ang tropa, sinundan ng 4 na warlords at ang 10 pinuno ng langit. Ano? Natigilan ang lahat. Lahat ng mga bayani mula sa Elysium Gate ay naroroon. Pagkatapos, ang lahat ay lumingon upang tingnan ang peking Indomitable Darby. Ang pinuno ng sektang Elysium Gate ay nagdala ng lahat ng kanyang mga tagasunod upang dumalo sa pagdiriwang. Ang galing naman. Ang impostor ay nagsimulang manginig, hindi niya inaasahan na nandoon ang pinuno ng sektang Elysium Gate. Malalantad ang kanyang sikreto. Sumayaw ng pataas at pababa si Sarah nang makita niya silang lahat. Mukha nilang kamangha-mangha. Pagkatapos ay lumingon siya, upang tumingin sa peking Indomitable Darby, nabighani siya sa kanya. Tulad ng natitirang mga panauhin, naisip pa rin niya na siya ang totoong Indomitable Darby. Sa wakas, si Henry B. General, ang 4 na warlords, at ang 10 pinuno ng langit ay nakatayo sa harap ng peking Indomitable Darby. Natahimik ang buong partido, para bang hinintay nila ang mga baguhan na batiin si Indomitable Darby. Gayunpaman, sumigaw si Zephyr, sino ka? Ang lakas ng loob mong magtangkang gayahin ang pinuno ng sektang Elysium Gate. Sinampal niya ito. Kinaladkad palabas ni Zephyr ang peking Indomitable Darby. Ang kanyang gintong maskara ay lumipad at bumagsak sa sahig, at siya ay itinapon higit sa 10 talampakan ang layo. Lumapag siya sa gitna ng bulwagan. Ano? Ang Indomitable Darby ay isang peke. Nagulat ang pamilya Carter nang makita kung sino ang nasa ilalim ng maskara na iyon. Ewan White. Ewan, paano mo? Galit na galit si Zoran. Ang kapal ng mukha mo. Hindi lamang siya nagpanggap na Indomitable Darby, ngunit humiling din siya na pakasalan ang kanyang anak sa harap ng lahat. Namutla si Ewan habang nagpapanik ito. Nag-aalala bigla si Rachel. Pareho silang nagbuo ng plano na gayahin ang sektang pinuno ng Elysium Gate.
Nang ang pamilyang Carter ay hindi na nagawang ng paraan upang makakuha ng anumang tugon mula kay Indomitable Darby sa kabila ng kanilang maraming paanyaya, akala ni Rachel na ang bayani ay hindi na kailanman makakarating sa selebrasyon na iyon. At dahil doon ay nagkaroon siya ng ideya na kunin si Ewan na magpanggap na maging sektang pinuno ng Elysium Gate. Hindi lamang niya matutupad ang nais ng kanyang maliit na kapatid na babae, ngunit maaari din nilang magamit ang pagkakataon na humingi ng pahintulot sa kanyang ama para sa kanilang kasal. Panalo ito para sa lahat. Hindi inaasahan ni Rachel na magpapakita ang mga miyembro ng Elysium Gate. Sa sandaling yon, ang libu-libong mga tagasunod ay nagtungo kay Daryl at yumuko sa kanya. Kapatid na Daryl. Ang kanilang tinig ay kasing lakas ng kulob. Nang magpadala ng mensahe si Daryl kay Zephyr na may kahilingan para sa kanya na maghanda ng isang regalo para sa kaarawan, inutusan niya siya na huwag ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan sa oras ng pagdiriwang. Iyon ang dahilan kung bakit tinawag nila siya bilang kapatid na Daryl. Natigilan ang lahat ng marinig iyon. Tinawag ba siya ng mga bayani ng Elysium Gate bilang kapatid na Daryl? Namangha ang lahat. Lalo na sina Susan, Rachel at Sarah ay nabigla. Nagmamadaling tumango si Daryl habang sinabi niya kay Zephyr, "Mahusay, nandito kayong lahat. Kaarawan ng aking kinakapatid na babae ngayon. Mangyaring magsaya kayo at aliwin ang isa't isa." Pinandilatan ni Daryl si Ewan. "At kayo na nagbahala sa impostor na ito," malamig na sinabi ni Daryl. "Oo, kapatid na Daryl," masunuring sagot ni Zephyr. Nakatitig siya kay Ewan habang papunta ito sa kanya. Sinipa niya ang mukha ng impostor. Sinipa siya ng malakas ni Zephyr. Sumigaw si Ewan ng malakas habang dumudugo ang mukha niya. "Gaano kalakas ang loob mong magpanggap na ikaw ang pinuno ng sektang Elysium Gate?" Malamig na sabi ni Zephyr. Ang mga miyembro ng Elysium Gates ay naglabas din ng kanilang mga espada. Natigilan ang lahat. Halos mawala sa isip si Ewan habang patuloy na dumudugo ang kanyang mga sugat. Mabilis siyang lumuhod sa harap ni Zephyr at nagmakaawa sa kanya. "Kuya Dixon, hindi ko sinasadya na gawin ito. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako." Bang! Sinipa ulit siya ni Zephyr bago siya natapos magsalita. Sumigaw si Ewan, nabasag ang kanyang ilong. Si Zephyr ay hindi tumigil doon, binigyan pa niya ng ilang sipa si Ewan sa mukha niya. Bang! 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 Ang bawat sipa ay bumibigat at lumalakas. Ang lahat ay natakot sa nangyari. Namamaga din ang mukha ni Ewan. Sa wakas, tumigil na si Zephyr. Inilagay niya ang kanyang mahabang talim sa liig ni Ewan, at malamig na sinabi, "Walang sinuman ang maaaring hamunin ang dignidad ng Elysium Gate. Ininsulto mo ang aming pinunong sekta, paano kita patatawarin? Walang sinuman ang maaaring hamunin ang dignidad ng Elysium Gate. Patayin siya." Kinilabutan si Ewan, nagpatuloy siya sa pagyuko at sinabi, "Mga bayani ng Elysium Gate, mangyaring patawarin niyo ako. Hindi na ako maglalakas loob na gawin ito muli. Hindi na maglalakas loob na gawin itong muli. Huli na para dyan." Malamig na sinabi ni Zephyr, habang nakataas ang kanyang mahabang talim, handa na siyang itama ito laban kay Ewan. "Hero Dixon!" Sigaw ni Rachel nang makita ang Zephyr na itinaas ang kanyang mahabang talim, sumugod siya sa kanila at nagmakaawa. "Hero Dixon, patawarin mo siya, hindi na niya ito gagawin ulit." Ano ang gagawin niya kung pinatay si Ewan? Kumunot ang noo ni Zephyr. "Binibining Carter, mahalagang bagay ito sa Elysium Gate, hindi ka dapat makisawsaw." Si Zephyr ay parang determinado. Nanginginig si Rachel, at maputla ang kanyang mukha. Pagkatapos ng ilang pag-aalangan, lumakad siya papunta kay Daryl. Kinagat niya ang kanyang labi at sinabing, "Daryl, mangyaring tulungan mo akong pigilan siya. Hindi karapat-dapat na mamatay si Ewan." Nakita ni Rachel na iginagalang ng Elysium Gate si Daryl. Maaaring hindi na nila kunin ang buhay ni Ewan kung si Daryl ay magsasabi ng kaunting salita para dito. Ayaw niyang humingi ng tulong kay Daryl, ngunit wala na siyang ibang magagawa pa. Hindi niya kayang iwan si Ewan hanggang sa mamatay ito. Napatingin si Daryl kay Rachel habang humihigop ng inumin na ito. "Bakit ko siya tutulungan? Si Ewan ay ang nagtapon sa akin sa kagubatan ng bulaklak ng peach. Ngayon magsisinungaling siya sa lahat habang nagpapanggap na ako.
Bakit ko siya tutulungan? Bukod pa rito, palagi mo akong minamaliit, at ngayon gusto mo ang tulong ko. Naisip ni Daryl. Nagalala si Rachel, kinagat niya ang kanyang labi hanggang sa dumugo. Hinawakan niya ang braso ni Daryl at nagmakaawa. Nakikiusap ako sa iyo, parang awa mo na. Tatawagin kita bilang kapatid kung nais mo. Kapatid na Daryl, mangyaring sabihin mo sa kanila na pakawalan si Ewan. Mangyaring tulungan mo siya. Nakikiusap ako sa iyo. Malamig nang ngumiti si Daryl, ngunit wala siyang sinabi. Huli na para tawagan siyang kapatid ngayon. Wala ito sa aking mga kamay, naiinip na sabi ni Daryl habang inilapag ang baso. Halos manlambot ang tuhod ni Rachel, puno ng panghihinayang ang kanyang mukha. Hindi niya dapat inutusan si Ewan na magpanggap na Indomitable Darby, ngunit huli na. Daryl. Tumayo ang isang ginang at tinawag si Daryl, ito ay si Ophelia Lane. Ang sexy talaga ni Ophelia. Nakasuot siya ng isang alak na pulang palda na lapis na nagpapakita ng kanyang hubog ng katawan, isang pares ng stilettos, at iniladlad din niya ang kanyang mahabang buhok na kulot, lahat ng iyon ay nagpa-sexy sa kanya. Kinagat ni Ophelia ang labi. Si Ewan ay isa sa kanyang mga tagasunod na may talent, at napakahusay, hindi niya hahayaan ang Elysium Gate na patayin ito. Daryl, maaari mo bang sagipin si Ewan? Mahinang sinabi ni Ophelia, anuman ang mangyari, ako ang iyong pinuno, at si Ewan ay alagad ko rin. Tumingin si Daryl kay Ophelia at bumuntong hininga. Nang saktan noon ng Abbess Mother Serendipity si Daryl, ginamit ni Ophelia ang young herb upang iligtas siya, at sa gayon sumang-ayon si Daryl na maging tagasunod niya. Pinuno, hindi ko nais na iligtas siya, nagkibit balikat na sabi ni Daryl. Nag-alala si Ophelia, lumakad siya patungo kay Daryl at bumulong, humihingi ako ng pabor, mangyaring iligtas mo si Ewan. Utang ko sa iyo ang pabor na ito. Naamoy ni Daryl ang bango ng kanyang katawan, habang nagsasalita ito, kinilabutan siya. Dahil humingi ng pabor si Ophelia, tumango si Daryl sa kanilang kasunduan. Posage. Binigyan siya ni Ophelia ng 9 na araw na inyang na halaman upang pagalingin ang kanyang matinding pinsala. Kailangang gawin niya ito upang makapaghiganti siya. Tumayo si Daryl at kumaway kay Zephyr. Sige na, utang na loob humihingi ako ng pabor na pakawalan na si Ewan. Oo naman, kapatid na Daryl. Tumango si Zephyr, ngunit sinipa niya ulit ang mukha ni Ewan. Mamatay ka na. Opo. Ang huling sipa ay sumira ng ilang ngipin ni Ewan, at siya ay bumagsak sa sahig. Malamig na tiningnan ni Zephyr si Ewan. Pinakawalan kita dahil hiniling sa akin ng kapatid kong si Daryl na gawin yon. Kung maglakas loob ka ulit na gayahin ang sinuman mula sa Elysium Gate, siguradong papatayin na kita. Salamat, Hero, hindi mo ako pinatay. Salamat, salamat. Bulong ni Ewan habang iniipon ang lakas upang tumayo at tumakbo palayo. Natawa si Zephyr habang pinagmamasdan ang pagkawala ni Ewan. Pagkatapos ay humakbang siya patungo kay Zoran. Ginoong Carter, inanyayahan ni kapatid na Daryl ang Elysium Gate sa pagdiriwang ng iyong anak na babae. Tumingin si Zephyr kay Daryl. Tuwang-tuwa si Sarah na tumakbo siya papunta kay Daryl at niyakap siya. Salamat, Kuya Daryl. Pinangako sa akin ni Kuya Daryl na aanyayahan niya ang mga bayani ng Elysium Gate sa aking pagdiriwang, at nagawa niya ito. Naisip ni Sarah. Okay lang yan. Tinapik ni Daryl si Sarah sa ulo. Kahit na siya ay umabot na sa karampatang gulang, ang kanyang katawan ay mas mababa pa kaysa sa isang may sapat na gulang. Sabik na tumawa si Zoran. Karangalan namin na makasama ka dito. Si Henry B. General, ang 4 na warlords, at ang pinuno ng 10 langit ay pawang mga tanyag na bayani mula sa Elysium Gate. Ang kanilang pagdalo ay tiyak na ipinagmamalaki ng pamilya Carter. Ngumiti si Zephyr at patuloy na sinabi, narito kami para sa isang pagdiriwang ng kaarawan, kaya hindi kami basta-basta lang napupunta na walang dala. Nagdala kami ng regalo para kay Binibining Carter. Naglakad si Nimbus pasulong na may isang natatanging kahon ng regalo. Wow! Nagtataka ang lahat kung ano ang nasa loob ng kahon na regalo. Pagkatapos ay binuksan ni Nimbus ang kahon at kumuha ng isang bagay na ginto at kumikinang. Ito ay isang ginintuang maskara. Ang gintong maskara ay simbolo ni Indomitable Darby. Maingat na ginawa ang maskara na may nakaukit na mga dragon dito.
Ang mga dragon ay parang lumulutang. Ang isinusuot ni Ewan ay isang laruan lamang. Ang ganda naman. Tuwang-tuwa si Sarah nang matanggap niya ang maskara, napatulala ito na parang tinga. Tumawa si Nimbus. Binibining Sarah, iniutos ito ng aming pinunong sekta, espesyal lamang para sayo. Ito ay pareho tulad ng mayroon siya. Sinabi niya na ikaw ay maganda at mabait, at sa gayon, nararapat ding magkaroon ka ng parehong maskara. Tumingin si Imbus sa paligid bago niya sinabi, ang gintong maskara ay simbolo ng pagkakakilanlan ng pinunong sekta ng Elysium Gate. Kung sakaling nasa panganib ka, maaari mo itong dalhin sa Elysium Gate, at ang sinuman sa aming mga miyembro ay maglilingkod sa iyo. Ang mask ay katulad sa aming pinunong sekta. Ano? Maaari niyang gamitin ang maskara upang makontrol ang mga kasapi. Ang Elysium Gate ay lumago ng husto, mayroon na silang libu-libong mga miyembro. Napakahalaga ng regalong iyon. Namangha ang lahat at kinainggitan nila si Sarah. Tuwang-tuwa si Sarah na nanginginig ang kanyang boses. Totoo ba ito? Hawak niya ang maskara, ang ulo niya ay mabilis na umikot na halos himatayin siya. Nagkatinginan sina Zoran at Susan, gulat na gulat pa rin sila. Hindi pa nila nakikilala ang Indomitable Darby, kaya hindi nila inaasahan na magiging mabait siya sa kanilang anak na babae. Maaaring makontrol ng maskara ang mga miyembro ng Elysium Gate. Nanginginig si Zoran. Hindi ko alam kung paano ko mababayaran ang kabutihang loob ni pinunong sektang Darby. Mangyaring umupo kayo. Ngumiti si Zephyr. Ayos lang, Ginoong Carter. Kami ay inom na lamang, at pagkatapos ay aalis na kami. Inubos ni Zephyr ang baso sa harap niya at umalis kasama ang natitirang mga miyembro. Alam ni Zoran na ang Elysium Gate ay abala, at kaya hindi niya sila hiniling na manatili pa ng matagal. Nagpaalam siya sa kanilang lahat, at ipinagpatuloy ang pagdiriwang. Ang lahat ng iba pang mga panauhin ay nasisiyahan sa kanilang sarili, habang uminom at nagkakaroon ng bagong mga kaibigan. Ang pagdiriwang ay tumagal hanggang hating gabi. Marami sa mga panauhin ang lasing, at ang ilan ay nakaupo pa rin sa ilalim ng mesa. Inimbitahan ni Zoran ang kanyang mga panauhin na manatili na magdamag dahil oras na ng gabi. Nagkaroon sila ng isang malaking mansyon, at maraming silid para sa lahat. Sumang-ayon ang lahat, at tinulungan ng mga katulong ang mga panauhin sa kanilang silid. Si Daryl ay walang imik nang mapagtanto niya na ang silid panauhin ng sektang ME ay nasa tabi niya. Hindi na naglakas loob si Daryl na matulog sa silid na iyon dahil takot siya na papatayin siya ng Abyss Mother Serendipity. Gayunpaman, hindi na siya nag-alala tungkol doon. Nang natapos ang pagdiriwang, ang araw ay madilim na, at ang buwan ay nagniningning na sa kalangitan. Ang lahat ay nasa kanilang silid na upang magpahinga sa buong gabi. Habang si Daryl ay naglalakad patungo sa kanyang silid, narinig niya ang isang taong tumatawag sa kanya mula sa kanyang likuran nang dumaan siya sa hardin, kasunod ang maingay na tunog ng takong ng stilettos. Paglingon niya at nakita niya si Susan. Mukha namang maganda si Susan ng gabing iyon. Bilang punong abala ng pagdiriwang, uminom din siya ng kaunting inumin, at ang mukha niya ay mapula. Tita Susan, ano ang nangyayari? Tanong ni Daryl habang umikot para humarap sa kanya. Kinagat ni Susan ang kanyang labi, at marahang sinabi, Dari, kailangan ko ng pabor mula sa iyo. Maaari ka bang gumawa ng kaayusan upang makita ko si Indomitable Darby? Si Sarah ay hindi lamang ang taong napahanga ni Indomitable Darby, nahimasmasan din si Susan. Nais niyang makilala si Indomitable Darby. Halos tumawa si Daryl. Ilan ba ang tagahanga niya? Si Susan ba ay isa ring tagahanga? Kitang-kita na pinamamahalaang maayos ni Zephyr ang Elysium Gate. Si Daryl ay natuwa nang marinig yon, ngumiti siya at sinabi, oo naman. Maaari ko siyang tawagan at hilingin sa kanya na makipagkita sa iyo. Mabuti naman. Ngumiti si Susan. Salamat sa iyong tulong, Daryl. Tapos tumalikod siya at umalis. Tumawa si Dari. Dahil sumamba siya sa Indomitable Darby, bibigyan niya ito ng sorpresa. Matapos niyang titigan ang buwan ng halos 2 oras, sinuot ni Daryl ang gintong maskara, sinuot ang kanyang itim na balabal, at tinungo ang silid ni Susan. Si Zoran ay kasama pa rin ang ilang mga dating kaibigan sa bulwagan, at dahil doon, hindi pa siya babalik sa silid. Halos hating gabi na.
Ang ilaw sa silid ni Susan ay nakabukas pa rin. Si Susan ay nakatayo sa harap ng isang plato ng buhangin, gumamit siya ng ilang maliliit na kahoy na troso upang malutas ang isang pormasyon. Ang pormasyon ay masyadong komplikado, ito ay higit na sa isang buwan, at hindi pa niya ito lutas. Isang manipis na layer ng pawis ang tumakip sa kanyang mukha siyang elegante sa ilalim ng ilaw. May kumatok sa pintuan niya. Gabing-gabi na, sino kaya ito? Napakunot ang noo ni Susan at pumunta upang buksan ang pinto. Natigilan siya nang makita niya kung sino ang nandoon. Isang lalaki na nakasuot ng itim na balabal at gintong maskara ang tumayo sa pintuan. Pinunong sekta Darby. Nagulat si Susan. Nakita niya ang mga nakaukit na dragon sa maskara, at mukhang totoong-totoo sila, ito ang totoong ginintuang maskara. Ito ay ang pinunong sekta ng Elysium Gate, Indomitable Darby. Si Daryl, na nasa pintuan, ay kitang-kita ang sorpresa sa mukha ni Susan. Ngumiti siya at sinabi, isang kaibigan ko, si Daryl, ang tumawag sa akin at sinabi na nais mong makipagkita sa akin. Narito na ako. Tumingin si Daryl kay Susan at kinontrol ang boses, sana hindi mo alintana na dumating ako ng walang paanyaya. Hindi, ayos na ayos lamang iyon. Sa wakas ay natipon ni Susan ang kanyang saloobin. Tuwang-tuwa siya. Hindi ako nananaginip, tama ba? Naisip ni Susan. Nakita ni Daryl ang pagbuo sa buhangin at tinanong, ang pagbuo ng liryo ng niebe. Gusto talaga ni Susan na mag-aral ng mga pormasyon. Masayang tumango si Susan. Alam mo ang tungkol sa pormasyon na ito. Narinig niya na ang Indomitable Darby ay dalubhasa sa mga pormasyon. Natalo din niya ang 10 mga kalaban na may mga pormasyon. Gayunpaman, hindi niya inaasahan ni Susan na ang kaalaman nito ay napakagaling na makilala niya agad ang pagbuo ng liryo ng niebe na may isang mabilis na pagtingin lamang. Mayroon akong kaunting kaalaman tungkol dito, sabi ni Daryl habang naglalakad siya patungo sa plato ng buhangin. Ang pagbuo ng liryo ng niebe ay nilikha ng isang sinaunang mandirigma, si Zhu Liang. Ito ay isang natatanging pormasyon, at mayroon itong 49 na uri ng mga pagbabago. Natuwa si Susan. Alam mo ba ang pormasyon na ito? Maaari mo ba akong turuan, parang awa mo na umaasang tanong ni Susan. Nakita lamang niya ang pagbuo sa ilang mga sinaunang manual. Sinubukan niyang malutas ito, ngunit isang buwan na, at hindi niya pa ito nagagawa. Ngumiti si Daryl habang kinuha ang isang maliit na kahoy na troso. Tapos nagsimula na siyang magpakita. Ang susi sa pagbuo na ito ay ang timog silangan na sulok. Tingnan mo, kakailanganin mong gawin ito. Ibinahagi ni Daryl ang kanyang kaalaman tungkol sa pagbuo ng liryo ng niebe, pati na rin ang pagpapakita ng paraan upang malutas ito. Sa maikling panahon lamang, naintindihan ni Susan ang esensya ng pagbuo. Humanga siya, pinunong sekta Darby, ako ay. Gustong sabihin ni Susan na hinangaan niya ito. Subalit, siya ang babaeng punong abala, kailangan niyang maging kalmado at mahinahon. Kinagat niya ang kanyang labi at sinabing, Sectmaster Darby, sobrang talino mo sa formations. Pwede bang maging isa sa mga alagad mo? Matagal nang interesado si Susan sa formations, at matagal na niya ring hinahangaan si Indomitable Darby. Dahil pwede niyang ibahagi ang talyon niya tungkol sa Snow Lily Formation na walang kahirap-hirap, gusto niya na maging estudyante siya nito. Si Indomitable Darby ay nasa Elysium Gate Sectmaster. Wala namang mali sa kanya para hindi siya maging estudyante nito. Ano? Gusto ni Tita Susan na maging estudyante ko siya, sa isip ni Daryl. Hindi alam ni Daryl kung ano ang sasabihin niya tungkol dito. Ikaw siguro ay nagbibiro, maestra. Matalino ka, hindi ako bagay na maging guro mo. Isa itong biro. Kung tatanggapin niya si Susan na maging estudyante niya, mas magiging komplikado ang relasyon nilang dalawa. Masyado kang magpakumbaba. Taos-puso kong gusto na maging estudyante mo. Sana ay matanggap mo ako. Sabi ni Susan. Lumuhod si Susan at yumuko kay Daryl, hindi niya kayang pakawalan ang oportunidad na ito. Maestra Carter, agad na sinubukang tulungan ni Daryl na tumayo ito. Kinagat ni Susan ang kanyang mga labi, at humawak sa mga binti ni Daryl. Sectmaster Darby, pakiusap tanggapin mo ay ako bilang isang estudyante mo. Nakikusap ako. Nagmakaawa si Susan at hindi na kayang panoorin ito ni Daryl.
Walang nagawa si Daryl at tumango na lamang, sige na. Nagningning ang mga mata ni Susan nang marinig niya ang mga salitang iyon. Agad siyang yumuko kay Daryl. Pakiusap ko ay tanggapin mo ang pagyuko kong ito bilang isang alagad mo, Master. Mabuti yan. Pakiusap din, tumayo ka na. Agad na tinulungan ni Daryl na makatayo siya at sinabing, masyado ng gabi, kailangan ko nang umalis. Tuturuan kita ng formations kapag nagkita tayong muli. Alis na ako. Binuksan ni Daryl ang pintuan at tuluyan nang umalis. Hayaan mong samahan kitang maglakad palabas, Master. Nakangiting sinabi ni Susan. Hindi mo yun kailangang gawin. Sabi ni Daryl at agad nang umalis. Sobrang saya ni Susan. Hindi lang niya nakita si Indomitable Darby pero tinanggap din siya nito bilang isang estudyante niya. Nang makalabas na si Daryl sa kwarto ni Susan, pumunta siya sa hardin at tinanggal ang itim na balabal at maskara. Hindi lubos maisip ni Daryl na ang pangalan na Indomitable Darby ay mapupukaw ang puso ng mga fans. Masaya siya dahil dito. Naglakad na siya papunta sa kanyang kwarto. Pasado hating gabi na. Humuni ng isang kanta si Daryl nang siya ay naglalakad papunta sa kanyang kwarto at binuksan ang pintuan. Nakarinig ng isang boses si Daryl noong pagkapasok niya sa kwarto. Dapat kang mamatay ngayong gabi, Daryl. Dalawang babae na may hawak na espada ang tumutok kay Daryl. Bakit may dalawang babae sa loob ng kwarto niya? Nagulat si Daryl dahil dito. Pero, naiwasan niya ang mga atake ng dalawang babae at binuksan ang ilaw. Nang mabuksan na ang ilaw, malinaw na nakita ni Daryl kung sino ang mga ito. Ito ay sina Abbess Mother Serendipity at Megan. Ikaw walang kwenta ka. Hindi kita mapatay noong nasa party at ngayon natapos na ito. Ito na ang oras para mamatay ka rin, sabi ni Abbess Mother Serendipity habang tinitingnan si Daryl. Isang insult para sa kanya na makasama sa lamesa si Daryl noon. Yon ang dahilan kung bakit pumunta si Abbess Mother Serendipity sa kwarto niya nitong gabi, ito ay para atakahin siya. Megan, isara mo ang pintuan. Utos ni Abbess Mother Serendipity. Gusto niyang patayin ang walang kwentang lalaki na ito sa kanyang kwarto. Sinunod ni Megan ang utos ng kanyang amo, at sinara ang pintuan. Huminga ng malaim si Daryl. Mahigpit niyang tiniklop ang kanyang kamao noong sinarado ni Megan ang pintuan. Mabuti yan, tapusin na natin to ngayon dahil nandito na rin naman kayong dalawa. Sa isip ni Daryl. Tiningnan ni Abbess Mother Serendipity si Daryl at kumunot ang noo niya. Umalog ang hawak niyang espada. Kailangan mo nang mawala para sa ikabubuti ng lahat at tulungan ang Darby family na turuan ka ng leksyon, sigaw ni Abbess Mother Serendipity habang tinutok niya ang espada niya kay Daryl. Ginamit ni Abbess Mother Serendipity ang lahat ng kanyang lakas, ang hangin ay pumalibot sa kanyang espada. Sa parehong oras, sinuntok din ni Megan si Daryl. Malamig nang umiti si Daryl habang siya ay nakatayo lamang doon. Tingnan natin kung sino ang dapat turuan ng leksyon, malamig na sinabi ni Daryl. Sinimulan ng mag-ipon ni Daryl ng internal energy at pumunta kay Megan. Iniangat niya ng magaan ang kanyang kamay at inalis ang espada sa mga kamay ni Megan. Masyadong mahina si Megan kumpara kay Daryl. Ang kanyang espada ay nahulog sa sahig bago pa niya nakita ang mga galaw ni Daryl. Agad na tinaas ni Daryl ang kanyang kamay para tatakan ang acupoint niya para hindi siya makagalaw. Nang matapos na siya kay Megan, tumawa si Daryl at nilabas niya ang kanyang blood-drinking sword at nagsimula ng makipaglaban kay Abbess Mother Serendipity. Malalakas na ingay ang narinig noong nagkatamaan ang mga espada ni na Abbess Mother Serendipity at ni Daryl. Matapos ang ilang ikot ng labanan, nakaramdam ng kakaiba si Abbess Mother Serendipity. Siya ay na-promote na bilang isang level 4 Martial Marquis, naisip niya. Kahit na siya ay nasa level 5 Martial Marquis, hindi niya naramdaman na mas malakas siya kaysa kay Daryl. Bigla na lang siyang may nakita na paparating na suntok papunta sa kanya. Dahil sa malakas na suntok na ito, walang nagawa si Abbess Mother Serendipity kundi labanan ito gamit ang kanyang internal energy. Bang! Parehong kamao ang nagtagpo at isang malakas na tunog ang narinig. Natumba si Abbess Mother Serendipity ng ilang hakbang palikod sa kanya, nakakakilabot ang kanyang mukha. Ang internal energy ni Daryl ay mas malakas kaysa kay Abbess Mother Serendipity. Ikaw!
Nakaramdam si Abbess Mother Serendipity na para bang sasabog ang kanyang dibdib. Tiningnan niya si Daryl, hindi siya makapaniwala sa nangyari. Paano to nangyari? Mas naging malakas at makapangyarihan pa si Daryl sa loob lang ng ilang araw. Ngumiti si Daryl at tiningnan si Abbess Mother Serendipity. Hindi mo inaasahan yun, hen ba? Habang siya ay nagsasalita, tumakbo siya papunta sa kanya, at tinatakan din ang acupoint nito. Nanginig ang katawan ni Abbess Mother Serendipity, at hindi siya makagalaw. Nagulat si Megan sa nangyari, sumigaw siya, Master! Nag-alala si Megan, tinatakan ni Daryl ang kanilang mga acupoints. Naging mas makapangyarihan si Daryl. Walang kwenta ka, kinagat ni Megan ang kanyang labi. Pakawalan mo na kami. Pakawalan kayo. Ngumiti si Daryl ngunit ang mga mata niya ay kulay pula. Naglakad siya papunta kay Megan at sinampal ito. Slap! Nagkaroon ng malaking pula na marka sa mukha ni Megan. Hindi ito para malaman kung ano ang mabuti at ang masama. Sabi ni Daryl habang tinitingnan niya si Megan. Hinigpitan ni Daryl ang tiklop ng kanyang kamao. Trinato niya ito ng mabuti at tinulungan, binigyan niya pa ito ng maraming godly pills. Kahit na ang fiancé niya, si Kent ay nakainom na rin ng godly pill. Ano ang nakuha niya pabalik dito? Tinawagan pa siyang walang kwenta. Isang taksil. Sumigaw si Megan, anong karapatan mong saktan ako? Anong karapatan mong sabihin na hindi ko kayang mawari ang mabait sa masama? Wala kang kwenta dahil sumali ka sa Eternal Life Sect. Slap! Sinampal siya ulit ni Daryl. Ito ay dahil wala kang utang na loob. Naging mabait ako sa'yo, at anong ang nakukuha ko sa'yo pabalik? Hindi na nakontrol ni Daryl ang kanyang emosyon. Slap! Isang malakas na sampal ulit. Si Megan ay napahiga na sa sahig. Galit na sumigaw si Daryl, ito ay para kay Adina. Alam mo naman kung anong klaseng tao siya. Anong karapatan mong patayin siya? Sumigaw si Daryl na parang hindi na siya makahinga dahil dito. Naalala niya pa kung gaano nawasak si Chester noong pinatay si Adina. Nanginig si Abbess Mother Serendipity habang nakita niya kung ano ang nangyari. Sumigaw siya, wala kang kwentang hayop ka. Huwag mong ibunton ang galit mo kay Megan, halika rito. Akala ni Abbess Mother Serendipity ay makakawala na siya kay Daryl, hindi niya akalain na mas lumakas pa ang kapangyarihan nito. Nakakahiya na makita si Daryl na sampalin ang paborito niyang estudyante sa harapan niya. Tumigil si Daryl at lumingon para tingnan si Abbess Mother Serendipity. Manahimik ka. Lumingon siya at naglakad papunta kay Abbess Mother Serendipity. Huwag mo nga akong hawakan. Papatayin kita. Nanginig si Abbess Mother Serendipity habang sinisigaw ang mga salitang yon. Huminga ng malalim si Daryl bago siya tumingin kay Abbess Mother Serendipity. Nakasuot siya ng kulay lila na bestida. Kahit na siya ay conservative na babae, pinakita pa rin ng suot niya kung gaano kaperpekto ang kanyang katawan. Ngumiti si Daryl. Sabi mo wala akong kwenta. Ikaw. Makitid na nga ang isip, magnanakaw pa. Habang siya ay nagsasalita, tinitigan niya si Abbess Mother Serendipity. Oras na para sa Celestial Silkworm Armor at Supreme Mystery Scripture para bumalik sa kanilang totoong amo. Ikaw, kinagat ni Abbess Mother Serendipity ang kanyang labi. Hindi na nagsayang pa ng oras si Daryl. Inabot niya si Abbess Mother Serendipity para maramdaman ito, at kinuha ang biwang niya hanggang sa makuha niya ang Supreme Mystery Scripture. Alam niya na tinago niya ito kung saan. Tulad ng kanyang inaasahan, yun ang scripture na nawala sa kanya. At ang Celestial Silkworm Armor, sa tingin ko ay nasa loob ng katawan mo. Oras na para ibalik mo ito sa akin, malamig na sinabi ni Daryl. Humakbang ulit si Daryl para abutin siya. Anong balak mong gawin? Galit na si Abbess Mother Serendipity. Ang Celestial Silkworm Armor ay nasa kanya, suot niya ito. Paano makukuha ni Daryl ito mula sa kanya? Nang tinatakan ang kanyang acupoint, hindi na siya makagalaw. Ang kamay niya ay lumapit kay Daryl. Tumigil ka, galit na si Abbess Mother Serendipity, at siya ay nahiya na rin. Ang Celestial Silkworm Armor ay nasa katawan niya, kaya paano niya hahayaan si Daryl na tanggalin ito? Ito ay isang malinaw na paglabag sa kanyang privacy. Hahawakan siya ni Daryl kung tatanggalin niya ang armor, ang reputasyon niya ay madudungisan kapag nabalita ito.
Hindi siya pinansin ni Daryl at nagpatuloy na tanggalin ang mahaba niyang bestida, tatanggalin niya na ang armor. Papatayin kita, sumigaw si Abbess Mother Serendipity. Galit na si Daryl, pumunta siya sa likod nito, at pinaluhod niya. Nakaluhod na si Abbess Mother Serendipity sa sahig. Hindi ka nararapat na kausapin ako, habang nakatayo. Malamig siyang tiningnan ni Daryl, pagkatapos, ginawa niya rin ito kay Megan. Lumuhod din si Megan sa sahig. Kumuha ng upuan si Daryl at umupo sa harapan nila habang sila ay nakaluhod. Galit na si Abbess Mother Serendipity, hindi pa siya lumuluhod para sa kahit sino bago mangyari yon. Ito ay nakakahiya para sa kanya, ang lumuhod sa harap ng isang walang kwentang tao na katulad ni Daryl. Kitang-kita ni Daryl ang galit na nararamdaman ni Abbess Mother Serendipity. Muntik na siyang mamatay nang atakihin siya nito, kaya't nasiyahan na siyang makita ayon. Ngumiti si Daryl at humakbang para maabot si Abbess Mother Serendipity na para bang alaga niyang hayop ito. Hindi na kayang tiisin ni Abbess Mother Serendipity kung paano siya tratuhin ni Daryl, sumigaw na siya sa sobrang galit kay Daryl. Pinahiya mo ako ngayong araw. Papatayin kita balang araw. Sa tingin ko ay wala kang pag-asang magawa yon. Ngumiti si Daryl. Matigas pa rin ang ulo ni Abbess Mother Serendipity kahit na tinatakan na ang kanyang acupoint. Sige, subukan mo akong patayin, malamig na sinabi ni Abbess Mother Serendipity. Alam niyang hindi siya agad papakawalan ni Daryl, ngunit gusto na lang niyang mamatay kaysa mahirapan pa sa sobrang kahihiyan. Ngumiti si Daryl. Madali ka lang patayin. Pinutol mo ang ugat sa puso ko noong kasal ni Langley, kaya sa tingin ko ay dapat kitang bayaran kasi mabait ako. Puputulin ko rin ang ugat sa puso mo at tatanggalin ang armor. Nanginig ang katawan ni Abbess Mother Serendipity, namutla ang kanyang mukha nang sumigaw siya, anong karapatan mong gawin to? Si Abbess Mother Serendipity ang email Secmaster, kapag naputol ang ugat sa puso niya, hindi na siya pwedeng maglinang kahit kailan. Ano pang dahilan para mabuhay pa siya? Mas gusto na lang niyang mamatay. Bakit wala akong karapatan? Sagot ni Daryl. Pagkatapos ng ilang sandali, tinaas ni Daryl ang kanyang kamay at sinuntok sa dibdib si Abbess Mother Serendipity. Siguradong mapuputol ang ugat sa puso niya dahil sa lakas ng suntok na ito. Sa pagkakataong yon, may sumipa sa pintuan para bumukas ito. Ang makapangyarihan enerhiya na ito ay sinira ang pintuan sa ilang piraso. Isang malaking anino ang naglalakad papasok at pinigilan ang suntok ni Daryl. Ito ay si Leonard, ang wooden Secmaster. Ang kwarto ni Master Leonard ay malapit lamang dito. Nakarinig siya ng ingay kaya naman sinubukan niyang alamin kung ano ang nangyayari. Nang marinig niya ang boses ni Abbess Mother Serendipity, hindi na siya nagdalawang isip na pumasok sa loob ng kwarto para pigilan ang atake ni Daryl. Wala kang kwentang hayop ka. Anong karapatan mong atakihin si Abbess Mother Serendipity? Sumigaw si Master Leonard habang inatake niya si Daryl. Umatek si Master Leonard gamit ang 8 trigrams multiple punch, ang special skill ni Wudang Sect. Pumalibot ang hangin kay Master Leonard, at gumawa ng isang bilog ng 8 trigrams. Hindi naman nagdalawang isip si Daryl na ipagtanggol ang sarili niya. Bang! Nang magdikit ang dalawa nilang kamao, pareho silang tumalbog patalikod. Sa usapang theoretical, hindi mapapantayan ni Master Leonard ang lakas ni Daryl. Subalit, nagamit na ni Master Leonard ang lahat ng enerhiya niya para sa 8 trigrams multiple punch, at si Daryl naman ay kasisimula palang iangat ang kanyang kamao. Kahit na pareho silang tumalbog patalikod, kitang-kita kung sino ang mas malakas sa kanilang dalawa. Mabilis na kinuha ni Master Leonard ang oportunidad para tanggalin ang tatak sa acupoint ng dalawang babae. Hindi siya mapigilan ni Daryl. Sinira ni Master Leonard ang plano. Hindi naging madali kay Daryl para makahanap ng oportunidad na matalo si Abbess Mother Serendipity. Tumawa ng sarkastiko si Daryl, wow, hindi ko alam na close pala si Master Leonard at Abbess Mother Serendipity. Nagpanggap si Yvette na siya si Indomitable Darby sa Wishing Star Tower, at hinuli ang mga miyembro ng lahat ng sekto. Pagkatapos ay pinadaan niya sa isang seremonya sa kasal si Abbess Mother Serendipity at Master Leonard. Narinig ng lahat ang tungkol doon. Walang nagtangkang banggitin yon dahil sa init ng ulo ni Abbess Mother Serendipity. Tumawa si Daryl. Parang sobrang close niyo sa isa't isa ah.
Ang asawa ay palaging tatakbo para sa kanyang asawa kapag may problema para iligtas ito. Ang sweet naman. Daryl, nanginginig si Abby's Mother Serendipity nang siya ay tumalikod para tingnan si Master Leonard. Bakit ka nandito? Hindi ko naman kailangan ng tulong mo. Hindi alam ni Master Leonard ang kanyang magiging reaksyon sa sinabi ni Abby's Mother Serendipity. Nakakatawa, to si Abby's Mother Serendipity. Nandito nga ako para tulungan siya, hindi niya lang na-appreciate ang effort ko pero sinabi niya ring abala ako. Sa isip ni Master Leonard. Makukuha ko rin ang paghihiganting gusto ko, Daryl. Tiningnan ni Abby's Mother Serendipity si Megan at sinabing, tara na. Lumabas ang dalawang babae habang sinusundan sila ni Master Leonard. Pinigilan ni Daryl ang kanyang kamao, ang mga mata niya ay kulay pula na. Ang Supreme Mystery Scripture lang ang nabawi niya, ang Celestial Silkworm Armor ay nakay Abby's Mother Serendipity pa rin. Ayaw niya talagang pakawalan ang mga ito. Pero wala siyang nagawa at pinaalis na lang ang mga ito. Hindi niya kapantay si Master Leonard, Abby's Mother Serendipity at Megan. Subalit, para manalo, kailangan niyang gamitin ang kakaiba niyang lakas. Ilalagay niya ang lahat sa kapahamakan kapag ginawa niya ito. Sigurado ang 6 na sekto ay kakampi sa kampo ni Abby's Mother Serendipity. Hindi niya kayang patumbahin ang lahat ng ito ng isahan lang. Ang mga mata ni Daryl ay kulay pula na, siya ay nainis na makitang umalis ang mga ito. Galit na galit si Daryl nang maalala niya na pinatay ni Megan ang kapatid ng asawa niya sa Eternal Life Island. Ring! Ring! Tumunog ang telepono ni Daryl sa sandaling ito. Huminga ng malalim si Daryl at napagdesisyonan na tigilan na ang pag-iisip kay Abby's Mother Serendipity. Kinuha niya ang kanyang telepono. Gabing-gabi na, sino ang maghahanap sa kanya ng ganitong oras? Lumabas sa screen ng telepono kung sino ang tumatawag, si Skylar. Si Skylar ang Grandmaster Heaven Cult Sect Master. Pinasa na niya ang Sect Master title kay Daryl nang gawin niya ang Heaven Cult Elixir para sa kanya. Nang maging Elder Master si Daryl, binalik niya ang Sect Master title kay Skylar. Bakit siya tatawagan ni Skylar? Matagal na silang hindi nag-uusap. Sinagot ni Daryl ang tawag. Noong kumonekta na ang tawag, narinig niya ang nanginginig na boses ni Skylar. Kuya Daryl. Sa wakas nakausap na rin kita. May nangyaring masama sa Elysian Island. May masamang nangyari. Nagulat si Daryl nang marinig ang balitang ito. Pagkatapos ay sabi ni Skylar, nagkaroon ng sunog sa Elysian Island noong mga nakaraang araw. Lahat ng bahay ay nasunog. Ang Cult Mistress siguro ay namatay dahil sa sunog at ang Grandmaster of Heaven ay nawasak dahil dito. Hindi na siya namamahala sa sekta ilang araw na. Sobrang gulo na rito ngayon. Ikaw ang Elder Master, Kuya Daryl. Kaya ikaw lang ang may karapatan na pansamantalang pumalit sa Grandmaster of Heaven para pamahalaan ang sekta. Namatay ang Cult Mistress sa sunog. Ano ba yan? Ito ang rason para sa gulong-gulo niyang isip. Nakalimutan na niya ang tungkol sa kanya. Hinawakan ni Daryl ang kanyang noo at sinabing, sige, naiintindihan ko. Tapos, binaba na niya ang tawag. Ang sunog sa Elysian Island ay ideya ni Monica. Mukhang nagawa ng maayos ang plano niya, ang buong Grandmaster Heaven Cult ay nag-akala na patay na ang Cult Mistress. Dapat ay magkikita sila ng Cult Mistress pero nakalimutan niya ito, nagpalipas siya ng oras sa paglilinang sa Ancient Tomb. Pagkatapos niyang umalis sa Ancient Tomb, dumiretso siya sa birthday party ni Sarah. Tuluyan na niyang nakalimutan ang pagkikita nila. Siguradong nabigo ang Cult Mistress dahil sa pangyayaring ito. Nag-alala si Daryl, wala siyang ideya kung nasaan ang Cult Mistress sa sandaling ito. Noong umalis siya ng Elysian Island, siguradong pupunta siya sa Donghai City para hanapin ako. At hindi pa ako nakakabalik sa Donghai City ilang araw na. Nagtataka ako kung anong ginawa niya nung hindi niya ako mahanap sa isip ni Daryl. Nag-alala si Daryl, agad siyang lumabas ng kwarto. Sumipol siya para tawagin ang Snow Eagle at agad na pumunta sa Donghai City. Hindi mapakali si Daryl buong biyahe niya. Ang litrato ng Cult Mistress ang nasa isip niya. Buntis din ito, kaya sana naman ay okay lamang siya. Sa ML Mountain. Ang building ay matatagpuan sa gitnang bahagi ng bundok, isa itong lumang building, at matatagpuan dito ang ML Sect,
isa sa 6 na sekta. Sa ilang libong taon, ang ML sect ay marami ng naging babaeng leader. Nagkaroon pa nga ng chismis na ang nag-isang babaeng emperatris sa kasaysayan, si Lady Wu, ay ang ML sect's 26th sect master. Ang kanilang sect master ay ang kasumpa-sumpang diwata, si Aurora Hansen, at siya ang 37th sect master. Dahil sa kakaiba niyang lakas, ang Icy Dragon Punch, kilala rin siya bilang Ice Lady Goddess. Ang Iki Dragon Punch ay isang kakaibang lakas pero ito rin ay talagang makapangyarihan. Ang alamat tungkol sa Ice Lady Goddess ay isang insidente na nangyari nakalipas na ang 5 taon. Noong mga panahon na yon, nagkaroon ng pagguho ng lupa sa Emi Mountain dahil sa patuloy na pag-ulan. Lahat ng nakatira doon na nasa ilalim ng bundok ay nagdusa dahil marami sa kanila ay mga magsasaka. Nang dahil sa pagguho ng lupa, ang transportasyon din ang naapektuhan. Karamihan sa mga prutas ay nabulok na bago pa ito mapadala sa palengke. Nang marinig ni Aurora ang tungkol doon, ginamit niya ang Icy Dragon Punch para hatiin ang bundok sa 2 para magamit ng mga magsasaka ito sa logistics. Nakalipas na ang 5 taon pero usapan pa rin ito ng mga tao. Biniyak niya ang bundok sa 2 sa isang suntok lamang. Sa isa sa mga hall ng Emi Sect Building. Nakaupo si Aurora sa Phoenix Chair. Mukha siyang nasa 30s na edad, nakasuot siya ng kulay lila na bestida, mukha siyang isang elegante na diwata. Isa rin siyang level 4 martial saint. Pagkatapos ng mahabang oras na paglilinang, nakuha na ni Aurora ang pagtaas ng kanyang kapangyarihan. Doon nagsimula ang unang araw ng pagtaas ng kanyang kapangyarihan at mukha pa rin siyang malamig tulad ng dati. Tumayo si Abyss Mother Serendipity sa harapan niya. Sect Master, dapat nating patayin si Daryl, sabi niya. Agad siyang bumalik sa Emi Mountain nang malaman niya na si Aurora ay nakumpleto na ang kanyang paglinang. Pagkatapos ay sinabi na niya ang kahihiyan na nangyari sa kanya sa mga kamay ni Daryl. Umupo doon si Aurora at sinabing, si Daryl. Hindi ba siya ang dahilan kung bakit namatay ang lolo niya, sinuway ang kanyang mga kapatid, sumali sa Eternal Life Palace Sect at pinahiya ka? Oo, siya yun, huminga ng malalim si Abyss Mother Serendipity. Galit siya nang maalala niya na lumuhod siya sa harapan ni Daryl at hinawak-hawakan ang kanyang buhok. Kinagat ni Abyss Mother Serendipity ang kanyang mga labi. Sect Master, wala siyang kwenta. Nasa kanya na rin ang Supreme Mystery Scripture. Hindi pwedeng mapasa kanya yon dahil wala siyang kwenta. Tama ka. Kalmadong sagot ni Aurora. Wag na natin siyang pag-usapan. Sabihin mo sa akin ang nangyari noong naglilinang ako. Tumango si Abyss Mother Serendipity at patuloy na sinabing, Sect Master, ang pinakakritikal sa kinalabasan ay ang World Universe siguro ay papasok sa isang gyera kasama ang New World. Sa kabilang dulo, sa Great West Real Estate's Presidential Office sa Donghai City. Alas 6 ng umaga, nakaupo si Daryl sa desk niya, nag-aalala, nakatayo si Jade sa tabi niya. Tinawagan ni Daryl si Jade ng madaling araw, habang nakahiga pa siya. Naririnig niya sa boses ni Daryl nag-aalala ito. Agad siyang pumunta sa kumpanya, hindi na siya nagsayang ng oras para mag-makeup pa. Pero, maganda pa rin siya kahit wala ito. Hanapan mo ako ng isang painting artist, bilisan mo. Utos ni Daryl. Walang nakuhang kahit anong litrato ni Monica si Daryl. Ang nag-iisang paraan para makita si Monica, ay kumuha ng isang pintor para iguhit ang mukha nito. Wala nang ibang paraan. Kinuha ni Jade ang kanyang telepono at nagsimula ng tumawag at maghanap ng mga pintor na kilala niya. Siya ang manager ng Windon Group. Siya rin ay sikat sa Donghai City. Hindi pa nakakalipas ang isang oras, dumating na ang pintor sa kanyang opisina. Nagsimula ng gumuhit ang pintor base sa mga sinabing deskripsyon ni Daryl sa kanya. Pagkatapos ng ilang oras, tapos na ang larawan. Kuhang-kuha ng pintor ang itsura ni Monica. Kung ano ang itsura sa larawan ay kamukhang-kamukha. Agad na umalis ng Great West Real Estate si Daryl pagkatapos niyang makuha ang larawan. Kinuhaan niya ng litrato ang larawan na ginuhit ng pintor at pinadala sa Dixon Quadruplets. Sila ang magsasabi sa Elysium Gate members na hanapin ang cult mistress, ngunit sabi ni Daryl na gawin nila ito ng tahimik. Kailangan nilang palabasin na si Monica ang cult mistress. Ayaw nilang malaman ito ng Grandmaster Heaven Cult.
Pagkatapos niyang bigyan ng dapat gawin ang mga ito, kinuha niya ang larawan at pumunta na sa magulong kalye ng Donghai City. Nais niyang ipakita ang larawan sa mga tao na makikita niya, baka nakita nila ito. Kahit na mukha siyang tanga, ito ang pinaka-epektibong paraan para mahanap siya. Isang magandang babae ang cult mistress. Kahit sino na makakasalubong niya ay siguradong maalala siya. Taglagas na at lumalamig na ang panahon. Nakatayo si Daryl sa kalye, at nagsimulang magtanong sa lahat ng makakasalubong niya kung kilala nila ang nasa larawan. Makalipas ang ilang oras, nakapagtanong na si Daryl sa maraming tao, namamanhid na ang kanyang mga binti, pero hindi pa rin siya nakakakuha ng balita tungkol sa cult mistress. Noong kinagabiha, nakatayo na si Daryl sa gitna ng daan, nawawalan na ng pag-asa. Mayroon siyang hawak na pagkain, pero malungkot siya at nagsisisi. Hindi pa siya kumakain o umiinom ng kahit ano buong araw, wala siyang gana kahit anong gawin niya. Malaking syudad ang Donghai City, imposibleng makita niya ang cult mistress sa laki nito. Nakatira ang cult mistress sa Elysian Island, bago lamang siya sa Donghai City. Wala siyang kilala rito, at buntis pa siya. Si Daryl ay talagang magsisisi kapag may nangyaring masama sa kanya. Hindi mapakali si Daryl. Tinapon niya ang pagkain niya at patuloy na naghanap habang hawak niya ang larawan sa kanyang kamay. Lumalim na ang gabi at kaunti na lang ang mga tao sa kalye. Kaunting grupo na lang ng mga bata ang nakakalat sa daan. Sa hindi nalalayong lugar, isang grupo ng mga kabataan ang naglalakad. Ang iba sa kanila ay naninigarilyo, ang iba naman ay may mga tattoo sa kanilang buong katawan at may kulay ang buhok at meron ding hikaw sa kanilang mga tenga. Lahat sila ay mukhang maangas. Walang balak si Daryl na kausapin sila, pero nagpatuloy pa rin siya. Pinakita niya ang larawan na hawak niya at nagtanong kung nakita ba nila ito. Pinakita niya ang larawan at nakipag-usap sa kanila. Bago niya kausapin ang grupo ng mga kabataang ito, hindi na siya umasa na kilala nila ang nasa larawan. Isang sorpresa, nang makita nila ang larawan, nagtinginan sila sa isa't isa at bigla na lang nagtawanan. Hindi ba siya yung bagong waitress sa Secret Garden? Lahat sila ay tumawa. Ano? Nakita nila ang cult mistress? Natuwa si Daryl. Nagtanong siya, Secret Garden? Saan yun? Ang isa sa mga kabataan na kulay blonde ang buhok ang sumagot, kaibigan, tama ang tinanungan mong tao. Palagi kaming tumatambay sa Secret Garden. Bagong bar yon malapit sa Millennium Mall. Maganda ang paligid doon. Tiningnan nila ulit ang larawan at patuloy na sinabing, ang babae sa larawan na yan ang pinakamagandang waitress doon. Ang sexy niya. Naging top waitress siya sa loob lang ng ilang araw. Mga mayayaman at sikat ang pumupunta doon at hinihiling ang kanyang serbisyo. Ang lalaking may blonde na buhok ay tiningnan si Daryl at sinabing, Kuya, gusto mo rin bang pagsilbihan kanya? Maganda ang taste mo sa babae. Ano? Ang isip ni Daryl ay naging blanko. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.